Mariposa's POV. Ang saya ko ngayon habang pauwi. Natuto na din ako umuwi mag-isa dahil hindi sa lahat ng oras ay masusundo ako ni Senyorito. Saka alam nito nakauwi na ako ng probinsya. Hawak ko na ngayon ang resulta ng pinaghihirapan ko sa 6 na buwang pagre-review. Masaya ako dahil ito na yung pinakahihintay ko. Habang yakap-yakap kong envelope na naglalaman ng pasado kong markay, nakangiti ako naglalakad papuntang sakayan. Anong oras na din kasi? Natagalan akong hintayin ng pagkuha dahil hindi lang pala ako nag-iisang naghihintay. Ngayon may pagpapatuloy ko ng pag-aaral ko at alam ko nang makakapagtapos na ako. Hindi na ako makapaghintay na ibalita to kay Senyorito. Pati na din kinainang at mga kapatid ko, sabit ko at nakangiting naglalakad papasok sa sasakyan. Nang pumasok sa isip kong imahe ni Senyorito ay mas lalong lumapad ang aking mga ngiti dahil ito ng araw ng pinakahihintay ko. Sasabihin ko na ditong tunay na nilalaman ng aking puso. Sa mga nagdaang araw ay napakasaya namin. Walang araw na hindi kami magkasama. Wala ding araw na hindi niya ako nilalambing at lagi niya ding sinasabing mahal na mahal niya daw ako. Dahil same break naman daw ay kailangan kong magbakasyon pagkatapos ng ilang linggong pagkakasubsob ko sa pag-aaral. Dahil na din sa mensahe na pinag-examan ko ay naantala ang aking pag-uwi. Sinabihan ko si Lara na huwag sabihin hindi ako natuloy sa pag-uwi. Napabaling sa harapan ng jeep ang paningin ko nang bigla na lang yung napahinto sa gitna ng kalsada. Nang tuluyan itong tumigil ay humingi ng pasensyang driver sa amin dahil nga nasiraan daw ito. Imbis na mainis ay nakangiti pa din akong bumaba at naghihintay ng masasakyan. Pero mag-iisang oras na kami naghihintay at hindi pa din kami nakakasakay. Punuan lahat ng dumadaan. Pagtingin ko sa relo ko ay mag-aalas 5 na pala. Napasulyap ako sa katabi ko na naghihintay din. Pansin ko sa mukha nito na parang aburido na siya dahil sa hindi may pintang itsura ng mukha niya. Naghintay pa kami ng halos 1 oras ulit bago kami tuluyang nakasakay. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makaupo na ako sa upuan ng jeep. Kahit na nangawit ang mga paa ko sa paghihintay ay hindi ko pa din maiwasang mapangiti. Malayo pa lang nilalakad ko nang mapansin ko na ang dami ng sasakyan sa may bukana papunta sa mansyon. Nagtataka man hindi ko nalang pinansin at dumiretso na pauwi. Habang papalapit ako na siguro ko sa sarili na sa mansyon nga ang kasiyahang nagaganap dahil madilim na din ay makikita mong maliwanag na ilaw na nagmumula sa garden ng mansyon. Pagpasok ko ay namangha ako sa kapaligiran dahil napupuno ito ng maliliwanag na ilaw. Sa garden naman ay medyo madilim at tama lang makikita mo mga mukha ng mga nanduroon. Hindi ko alam kung anong pumihila sa akin para pumunta doon. Pagtapak ng aking paa sa bukana ng kasiyahan ay napatigil ako tumitig lang sa taong nasa taas ng stage. Napakagwapo nito sa suot niya. Napadakong mata ko sa katabi nito ng napakagandang babae. Nakahawak ito sa braso ni Senyorito. May nadama akong selos sa aking sistema kaya napadako ulit ang mata ko kay Senyorito. Nang magtamang mga mata namin ay nakita kong gulat sa mukha niya. Nagtaka na lang ako na bigla na lang nagbagong emosyon ng mukha nito. Ang gulat na dati nakarehistro sa mukha niya ay naging walang emosyon na ibinaling nito sa ibang kanyang paningin. Nanatili lang ako sa kinatatayuan ko hanggang sa magsalita si Senyorito Juancho. Sa unay pagbati lamang hanggang sa matulala na lang ako sa huling sinabi nito. Thank you for coming everyone. We would like you to know that we gathered you all here to celebrate the engagement party of our son, Jared Salvacion, and Miss Bianca Lianes. Give them a round of applause. Anusyo nito na ikanatigil ko't nagtatanong na tumingin kay Senyorito. Para ako nabagsakan ng langit at lupa sa nararamdaman ko ngayon. Mas lalong na triple ang sakit na nararamdaman ko nang tumingin lang ito sa akin ng walang emosyon. Bakit? Umiyak ng bigas ko habang hindi na maampat ang luhang namamalisbi sa aking mga mata. Gusto ko marinig ang paliwanag nito kaso sa nakikita ko sa kanya parang wala na itong pakialam pa sa akin. Masakit na masakit ang nararamdaman ko ngayon at hindi ko alam kung paano ito i-handle. Mabilis akong tumalikod at hilam sa luhang tumatakbo palabas. Hindi pa ako nakakalayo nang may mabangga ako pagtingin ko dito napayakap ako sa kanya at umiyak ng umiyak. Ang sakit, Lara! Umiyak kong sambit. Kaya pala pinapauwi niya ako sa probinsya dahil ikakasal na pala siya at wala na akong puwang sa puso niya. Akala ko ba mahal niya ako, Lara? Humihikbing sabi ko't yumakap din dito pabalik. Hindi siya umiimik. Bagkus ay hinahagod niya na ang aking likod. Hindi ko makitang reaksyon ng mukha niya dahil patuloy pa din ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Nang kumalas ako dito ay nagpaalam na ako.
Hindi ko kasi maatim na manatili dito habang tinitignan ko siya sa piling ng iba. Sige Lara, aalis na ako. Ipapakuha ko na lang ang mga gamit ko. Utal-utal kong paalam dito habang pinupunasan ng luha ko kahit kada punas ay naglalaglag pa din ng aking luha. Sandali Mariposa, pigil nito sa akin. Saan ka pupunta? Wala ka naman ibang pupuntahan maliban sa tiya Marta mo. Kaso alam nating parehong malayo to dito. Pahayag niyang kinailing ko. Bahala na Lara, basta gusto ko lang gawin ngayon ay umalis. Tumalikod na ako at mabilis na umalis. Naririnig ko pang tawag ni Lara sa akin pero hindi ko na ito pinansin pa. Umiiyak ako habang tumatakbong palabas ng mansyon hanggang sa may labasan ng subdivision. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta sumakay na lang ako sa mintong jeep sa aking harapan. Napadpad ako sa hindi ko kilalang lugar. Patuloy pa rin ang pagtulo ng aking luha habang naglalakad. Nang mapadaan ako sa 7-Eleven ay pumasok ako dito't naupo sa may gilid na upuan. Hindi pa din maampat ang aking luha. Iniisip ko kung anong nangyayarit bigla na lang itong ikakasal. Anong tawag sa pinagsamahan naming dalawa? Kalokohan lang ba o pampalipas oras niya lang ako habang walang magiging asawa nito? Umiiyak ako habang tinatanong ko yan sa aking sarili. Kahapon lang ay napaka-sweet niya sa akin habang nagkakwentuhan kami sa garden tapos ngayon, ikakasal na ito sa iba? Walang mapagsidlan ng luhang dumadaloy sa aking pisngi. Nang nauhaw ako ay tumayo ako't bumili. Basta dinampot ko na lang ang lata ng Coke at binayaran ito sa counter bago bumalik sa aking kinaupuan. Ano ba to? Bakit ang pait? Sambit ko tinitigan ang lata ng Coke. Kaya naman pala napakapait dahil Red Horse pala to. Hindi ko man alam kung anong Red Horse ay ininom ko pa din ito dahil sayang ang pinambili ko. Habang ininom ko to ay umiiyak pa rin ako. Nagpiplay sa utak ko na paulit-ulit ang inanunsyo ni Senyorito Wancho. Gago ka pala. Ginawa mo akong laruan. Ikakasal ka na tapos sinasabi mong mahal mo ko. Madiin kong sigaw habang tinuturo kong lata ng Red Horse. Buti na lang at kaunti lang ang tao sa paligid. Napayuko na lang ako dahil sa kahihiyang nagawa ko. Nakita ko kasing halos mapatingin na ang karamihan sa akin. Nang maubos ko ng Red Horse ay tumayo ulit ako. Lumapit ako sa estante ng Red Horse at kumuha ng 6 pa. Mapait sa una pero habang tumatagal ay nawawala ng pait. Parang tubig na lang itong pumapasok sa aking lalamunan. Buti ka pa, habang tumatagal na aalis ang pait. Bakit sa akin? Kanina pa ako iyak ng iyak pero mas lumalala ang sakit. Malungkot kong pahayag. Nang makaubos na ako ng 3 ay nakaramdam na ako ng konting hilo. Bakit kaya nahilo ako? Umiling-iling ako habang natatawa sa itsura ko. Ngayon ko lang nalaman na nakakahilo palang soft drinks na ito. Binuksan ko ng 4 na lata at uminom ulit. Nang marinig kong pagtunog ng cellphone ko, agad ko itong nilabas at sinagot. Hello? Patanong kong sabi dahil hindi ko nakita kung sino tumatawag. Where are you? Hindi ko alam. Natatawang sagot ko. Nasaan ka, mahal ko? Nakakatawa ka, sobra. Mahal ko? Di ba nasa tabi ka na ng mahal mo? Paasa ka. Sayang nilaan ko sa'yo. Umiiling ako habang natatawang sumagot sa kanya. Please, let's talk. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Wala kang alam sa pasikot-sikot. Please, sabihin mo kung nasan ka. Nagmamakaawang sabi nitong tinawanan ko lang. May pakialam ka ba kung nasan ako? Magsaya ka na lang sa tabi ng mahal mo. Huwag kang mag-alala, senyorito. Hindi ako hahadlang sa pagmamahalan nyo. Shit, nakainom ka ba? Paki mo ba? Problemahin mo yang nasa tabi mo. Napaubo ako kaya naputol ko kung ano pa yung sasabihin ko. Are you okay? Please, Mariposa, sabihin mo kung nasan ka. I'm worried. Don't be, senyorito. Natatawang sabi ko kahit ang totoo ay umiiyak na ako habang kausap ko siya. Masakit kasi marinig na nag-aalala ito sa akin samantalang nasa tabi nitong mapapangasawa niya. Shit, where are you, Mariposa? Tell me please. Umiiling-iling ako habang impit na umiiyak. Ang marinig ang boses nito ay mas lalo nagpapasakit sa loob ko. Hayaan mo na lang ako, senyorito. Tinakpan ko ang bibig ko nang mapahikbi ako nang hindi ko sinasadya. Naririnig ko siyang nagmumura sa kabilang linya pero isiwin na lang bahala ko na lang. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Sana maging masaya ka sa piling niya, senyorito. Huwag kang mag-alala, kaya ko sarili ko. Hahayaan na kita sa kanya dahil sa totoo lang, bagay kayo. Maganda siya, maputi tigit sa lahat, mayaman. Ano ba naman ang panama ko sa kanya? Sa'yo pa nga lang, senyorito, hindi na ako papasa.
Natawa ko ng mapait. Bagay na bagay kayo, senyorito. Best wishes na lang sa inyo, senyorito. Paalam. Magsasalita pa sana ito sa kabilang linya nang patayin ko na kaagad ang telepono ko. Inisang lagok ko lang ang hawak kong inumin habang umiiyak pa rin. Naiinis na din ako sa sarili ko dahil hindi na matapos-tapos at maubos-ubos ang aking luha. Gusto kong mawala ang sakit pero hindi ko alam kung paano. DJ's POV. Nandito ako sa bahay at nakahiga. Nagulat ako nang biglang tumunog ang aking cellphone. Nang makita ko kung sinong tumatawag ay napakunot ang aking noo. Ito ang unang beses na tinawagan niya ako dahil puro text lang ang ginagawa nito kapag may itatanong o magpapatulong siya sa akin. Nang sagutin ko ang tawag ay nagulat ako sa narinig kong sinabi niya. Pwede mo ba akong tulungan? Pautal-utal nitong sabi sa kabilang linya at ang mas lalo kong ikinagulat ay na marinig ko itong humikbi. Agad ako napabangon sa kinahigaan ko at tinanong agad ito. Where are you, Mariposa? Agad kong tanong. Agad ako nagbihis ng damit habang nakaipit naman ang cellphone ko sa pagitan ng aking pisngi at leeg. Hindi ko alam. What? Paano kita pupuntahan? Hindi ko alam, DJ. Hindi ko alam. Nagugulang sagot niya habang humihikbi. Saan ka ngayon? Nasa kalsada ka ba? Store? Parke? Mall? Say it, Mariposa, para mahanap kita. Sunod-sunod kong tanong dito. Basta, nasa 7-Eleven ako. Umiiyak ito sa kabilang linya. Hindi mo ba talaga alam kung nasang ka lugar? Tanong ko ulit. Hindi talaga, DJ. Hindi ko din alam kung saan ako pupunta. Nag-aalala ako para dito dahil sa pagkakaalam ko hindi nito alam ang pasikot-sikot. Nag-isip ako ng ibang paraan para malaman ko kung nasaan ito. Nang may maisip ako ay agad ko itong sinabi sa kanya. Okay, ibigay mo sa cashier ang telepono mo. Utos ko dito na ikinalma niya kaagad. Ayaw ko nga, humikbing Ginto. Basta ibigay mo na lang sa cashier ang telepono mo. Please, pakiusap ko dito dahil ito na lang ang paraan para malaman ko kung nasaan ito. Ayaw ko nga, bigay ni Tia Marta to sa akin eh. Pag binigay ko doon sa cashier baka hindi na niya balik. Eh di wala na akong cellphone. Nasa alanganing sitwasyon na nga ito'y nagawa pa din itong magpatawa. Kung hindi lang ito umiiyak ay pagkakamlan ko talaga itong nagpapatawa. Kaya kahit gusto ko matawa sa sagot nito ay pinigilan ko dahil hindi itong tamang panahon. Kailangan ko muna siyang mahanap sa ngayon. Trust me, Mariposa, akong bahala. Ibibili mo ba ako ng bago kapag hindi niya binalik? Patanong niyang sabi. Napansin ko din na hindi na ito umiiyak pero parang sinisipo naman ito dahil iba ang dating ng boses niya sa akin. Oo, papalitan ko kapag hindi niya binalik. Kahit anong gusto mo, Mariposa. Now, ibigay mo ng telepono mo sa kanya. Sige. Pumayag din ito. Wala pang ilang segundo nang marinig kong sinabi nito sa cashier. Hindi ko mapigilang matawa dahil doon. Kausapin ka daw na kaibigan ko. Huwag ka magkakamaling itakbong telepono ko ha. Kung hindi tatali kita dyan sa pintuan. Babala nitong kinatawa ko talaga. Nang marinig kong pag-hello ng nasa kabilang linya, ay umiling muna ako bago nagsalita dahil sa kalokohan ni Mariposa. Umiling-iling ako bago nagtanong. Hello, can I ask you something, miss? Yes, sir. How may I help you? Magalang nitong tanong sa kabilang linya. Gusto ko lang sanang malaman kung saang branch ng 7-Eleven kayo. Yes, sir. Nasa may Ortigas Extension po kami. Tapat ng Binigma Hotel. Sagot nito na ikinasalamat ko ng sobra dito. Salamat ng sobra sa'yo. Pwede bang malaman kung anong ginagawa ng kaibigan ko dyan? Tanong ko para makampante ang loob ko. Pero parang mas nag-alala pa ako nang malaman ang ginagawa nito. Sa katunayan po niyan, nakaubos na po siya ng halos 5 lata ng alak. Lasing na po ito't nakayuko na din sa mesa. Napamura ako dahil sa nalaman ko. Can you do me a little favor, miss? Nagbabaka sakaling tanong ko dito. Medyo malayo pa kasi ang Ortigas at halos kalahating oras din ang ibabiyahe ko. Sure po, basta po kaya ko po. Pagsang-ayon niya. Pwede bang pakitignan muna ng kaibigan ko hanggang sa hindi pa ako dumadating? Yun lang naman po pala, sir. Kaya ko pong gawin yan. Pero paano ko po malalaman kung kayo na nga pong kaibigan niya at hindi nagpapanggap lang? Mautak ang babaeng kausap ko dahil tama nga naman ito. Ako na mismong lalapit sa'yo. I'm DJ Montano. Ipapakita ko sa yung ID ko. Basta habang wala ako, wag mo nga hayaang umalis ito o kaya ay tabihan ito ng kung sino man. Bilin ko. Opo, sir. Thank you so much. I owe you a lot. Welcome po, sir. Pagkapatay ko ng tawag ay agad ko nang pinandar ang aking sasakyan paalis.
Nagtataka ako kung bakit nasa labas ito umiiyak. Imposible namang hayaan siya na Jared na yon na umalis nang walang kasama. Imposible. Umiiling kong sambit at mas binilisan pang pagpapatakbo. Nang tignan kong relos ko ay 10:00 na ng gabi kaya nag-alala pa din ako para dito. Halos lagpas na ng 30 minutos pagdating ko sa kinaroroonan niya. Pagdating ko sa loob ay nakita ko na itong nakayuko sa mesa. Paglapit ko ay napansin ko na itong tulog kaya lumapit ako sa cashier at nagpakalala. Nagpasalamat ako dito nang ibigay niyang telepono ni Mariposa. Siya nga pala sir. May tumawag din sa kanya. Jared pong pangalan at sinabing susundin din daw niya dito. Napatingin ako sa cashier bago tumingin kay Mariposa na nakayukyuk sa dulo. Napaisip ako kung bakit akong tinawagan niya at hindi si Jared. There must be something wrong. Pag dumating siya, just tell him kung sinong sumundo sa kanya. Nakausap niya ba to? Tanong ko na ikinailing niya kaya napahinga ako ng malalim. Salamat ulit sa pagbabantay sa kanya. May atraso ba siyang babayaran? Tinanong ko para makasigurado ako. Nang umiling ito't sumagot ng wala naman ay agad na ako nagpasalamat ulit at lumapit na kay Mariposa. Naaawa ako nang makita kong mugtong mga mata niya. Ginigising ko siya pero hindi ito sumasagot kaya binuhat ko na lang ito ng bridal way. Buti na lang may palabas ng store kaya hindi na ako nahirapan pang lumabas. Agad ko siyang nilagay sa passenger seat bago ko umikot sa kabila. Inayos ko muna ito ng mabuti bago kami tuluyang umalis. Kakaalis pa lang namin nang bigla itong nagising at tinakpan ng kanyang bibig. Nagulat ako nang bigla sanang bubuksan ng pinto. Buti na lang ay agad ko itong nahawakan at patigilin ito sa gusto niya. Nasusuka ako! Sabi nito. Kaya agad ko munang ginilid ang sasakyan ko sa may tabi. Pagkahinto pa lang ay nagmamadali na itong lumabas at nagsuka sa gilid. Agad ko siyang nilapitan at tinagod ang kanyang likod. Patuloy ko lang na hinahagod ng likod niya hanggang matapos ito. Hindi na ito nagsusuka pero nagulat ko nang humihikbi ito. Okay ka lang? Pilit ko siyang pinapaharap sa akin pero ayaw niya. Patuloy lang ito sa paghikbi habang nakaupot na kayuko ang kanyang ulo. Shh! It's alright to cry, Mariposa. Ilabas mo lahat hanggang sa gumaan ang pakaramdam mo. Nandito lang ako tandang makinig. Hinayaan ko muna itong umiyak. Nang humarap siya sa akin ay naawa ako sa itsura nito. Gulo na ang buhok niya. Mugtong mata habang naglalandas pa din na masaganang luha sa kanyang mga mata. Itinayo ko siya at inilalayang pabalik sa sasakyan. Hindi pa kami nakakahakbang nang bigla siyang nagsalita at yakapin ako. Hindi ko na kaya, DJ. Bakit ganito kasakit ang magmahal? Para akong sinasaksak at pinapatay ng paulit-ulit. Umiiyak na sabi nito kaya niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Hindi ko alam kung paano ko pagagaanin ang loob niya. Mahal ko siya at ayoko siyang nakikitang nasasaktan at umiiyak ng ganito. Gusto ko sanang malaman kung anong nangyari, pero ayaw kong sa akin mismo manggaling. Ang gusto ko ay siya ang magkusa. Ang kaya ko lang gawin sa ngayon ay ang yakapin ito at patahanin. Kaya lang kahit anong pagpapatahan ko ay hindi pa din ito tumitigil. Tahan na Mariposa, may pupuntahan tayo kaya tumigil ka na. Ayokong pagkamalan ako nagpaiyak sa'yo. Dahil sa totoo lang, nagagalit ako sa taong nagpaiyak sa'yo. Kumalas ito sa akin at sinubukang punasan ng kanyang mga luha. Sa unay nahirapan itong patigilin hanggang sa sumisinghot na lang ito habang nakapikit dahil na rin sa mugto niyang mga mata. Pasensya ka na't ikaw ang naabala ko. Wala lang talaga akong matawagang iba. Sumisinghot niyang sabi sa akin na ikinhaplos ko sa kanyang mukha. Ayos lang Mariposa. Alam mong kahit kailan, hindi ka naging abala sa akin. Sabi ko dito't ngumiti. Ice cream tayo. Yan lang ang alam kong paraan para pagaanin ang loob niya. Nakita ko namang nagliwanag ang mukha niya kaya mas napangiti ako. Talaga? Halos lumaki ang mata niyang hindi na makita. Tumangok at ngumiti. Ayusin mo muna ang sarili mo para makaalis na tayo. Ngumiti ito kahit sumisinghot pa. Ang ganda niya pa din kahit namamagang mata niya at pulang-pula ang kanyang ilong. Inalalayan ko siyang pumasok sa sakyan dahil umiikis pa ang lakad niya. Nang tuluyan na itong makasakay ay inayos kong seatbelt nito bago ko isinara ang pinto. Umikot na ako papunta sa driver's side at pumasok na. Umalis na kami't inihinto kong sasakyan sa isang ice cream parlor. Nakita kong ngumiti ito nang lumabas siya ng sasakyan. Buti na lang at hindi na ito umiiyak pa nang makaalis kami sa gilid ng kalsada. Binalaan ko kasi siya na kapag umiyak ito ay hindi kami matutuloy sa pagkain ng ice cream. Pumayag naman ito kaya tahimik lang ito hanggang sa makarating kami sa harap ng ice cream parlor. Ako nang umorder ng ice cream nito. Sinadya kong damihan ito para maibaling niya ang atensyon nito sa pagkain at hindi muna ito umiyak. Habang kumakain ay pinagmamasdan ko siya. Halata sa mukha niya ang lungkot. Gusto kong mangpawiin yon pero alam ko na hindi ako magkakapawi dito. Hinihintay ko na lang na siya na mismo magkwento sa akin.
May naglalaro na sa utak ko pero hindi pa ako sigurado. Naaawa ko nakatitig dito. Malaman ko lang kung bakit ka nagkakaganyan, Mariposa. I swear, I will make him pay sa paraang hindi niya magugustuhan. Bulong ko habang titig na titig pa din sa kanya. Nagparaya ako dahil alam ko na siya lang ang nagpatibok ng puso nito. Alam ko din sa sarili kong talo ako at hanggang kaibigan lang talaga ang papel ko sa buhay niya. Mariposa's POV. Nagising akong napakasakit ng aking ulo at ng aking mata. Nang sinabi ni DJ na alak palang nilago ko kagabi ay napangiwi talaga ako. Kaya naman pala napakapait ng lasa. Dahan-dahan ako napaupo sa kamang kinahihigaan ko. Laking pasasalamat ko kay DJ dahil dumating ito ng walang pag-aalinlangan. Nang maalala ko na naman ang nangyari kagabi ay hindi ko na naman napigilang maiyak. Bakit ganito kasakit ang magmahal? Sana hindi ko na lang ito naramdaman. Nagpupunas ang luha kong sabit na pahikbi. Napatingin naman ako sa pintuan nang bumukas ito at niluwa nito si DJ. Lumapit ito sa akin at tumabi sa tabi ko. Stop crying, Mariposa. Magang-maganang mata mo. Pagpapatahan niya sa akin at tinagod ang aking likod. Napailing ako. Hindi ko nga alam kung paano ko patitigilin to. Pagod na akong umiyak pero hindi ko alam kung paano to hihinto. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sinabsub ko naman ang aking mukha sa dibdib niya at doon umiyak ng umiyak. Nang mahimasmasan ako'y kumalas na ako sa yakap niya at tumingin dito. Paano ko uuwi sa amin ng ganitong itsura ko? Malungkot kong tanong. Ayoko makita nila ako sa ganitong kalagayan. You can stay here, Mariposa. Pag okay ka na, saka ka na umuwi. Alok nito sa akin. Nakakahiyaman ay wala akong pagpipilian dahil ayoko ding malaman ni Tia Martha ang nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, DJ. Sobrang laki na ng abalang ginagawa ko sa iyo. Nahihiyang sabi ko dito at yumuko. Hindi ka abala sa akin, Mariposa. It will always be my pleasure to help you. Lalo sa ganitong sitwasyon. Nakangiti ito habang tinataas ang mukha ko na kayuko dahil sa hiya. May problema pa pala ako, DJ. Ano yun? Walang pag-aalilangan niyang tanong pabalik sa akin. Hindi ko alam kung paano ko kukunin ang mga gamit ko sa mansyon nang hindi ko siya nakikita. Pag-amin ko dito. Nakita ko namang napaisip siya tumayo papunta sa pintuang salamin. Di ba kasamahan mo din si Lara doon? Nag-iisip na tanong nito tumarap ulit sa akin. Tumango ako. Siya laging kasama ko doon. May number ka sa cellphone niya? Tanong nito na ikinatanong ko ulit. Text her na kukunin mong gamit mo doon ngayon. Utos niya sa akin na kinailing ko. Paano kapag nandun si senyorito? Malanganin tanong ko dito. Then tell her to text you kapag wala doon si Jared. Simple as that, Mariposa. Nakangiti nang sabi nito. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Bakit kaya hindi ko naisip yun? Masyado na ata na punong isip ko sa kakaisip kay senyorito. Kahit kasi pagbalik-balik ta rin kong sitwasyon ay hindi na ito magbabago. Ikakasal pa din ito. Tama na sigurong pag-iyak ko simula pa kahapon. Susubukan kong kalimutan siya, DJ. Susubukan ko kung kaya ko. Desididong sabit ko't napangiti ng mapait dahil hindi ko alam kung kakayanin ko ba o hindi. Kaya mo yan, Mariposa. Nandito lang ako, tutulungan kita. Maghihilom din yan. Basta tulungan mo sarili mo. Payo niya sa akin. Tumango ako sa kanya at ngumiti. Salamat, DJ. Maraming salamat. Buong puso kong pasasalamat dito. Tumigil na ako sa pag-iyak ko dahil tama ito. Walang ibang makakatulong sa akin kung hindi ang sarili ko lang din. Tama na ang drama. Hindi na ako mag-uungkat sa nangyari dahil simula ngayon ay hindi na natin siya pag-uusapan hanggang sa makauwi ka sa inyo. Nakatayo siya sa harap ko't nakapamulsang nakangiti sa akin. Susubukan ko, DJ. Mahirap pero kakayanin kung wag na siyang isipin. Nang sinabi ko yan, ay parang tumututol ang isip at puso ko. Kaya ko nga bang huwag siyang isipin? Dahil sa totoo lang ay hindi ko ata kaya. Ngayon pa nga lang hindi na siya maalis-alis sa isip at puso ko. It's already late. Tawagan mo si Lara kung nandun siya o wala para ngayon na tayo pumunta doon. Kakain lang muna tayo sa labas. Pagpasensyahan mo na ako dahil walang nagluluto dito sa kondo ko. Kumakamot ng batok na sambit nito sa akin. Ako na lang ang magluluto habang nandito ako at nakikitira sa'yo. Sayang naman kasi ang pera mo saka ang mamahal ng mga tindahan nila sa labas. Nakangusong sambit ko nang maalala kong konti ng pagkain pag kumain ka sa labas. Tapos ang mamahal pa. Napatingin ako kay DJ nang marinig ko itong tumawa. Ginawa kong clown ng taong to kaya tinaasan ko siya ng kilay. Aba, ano nakakatawa, Mr. Montano? Nakatayo ng sambit ko at pinamiwangan pa ito. Wala, ang cute mo lang kasi pag nakanguso ka. Nakangiti ng sambit ko.
Mas bagay sa'yo nakangitit na katawa lagi, Mariposa. Napangiti ako. Susubukan ko, DJ. Sige na, mag-aayos lang ako. Tawagan mo na siya para alam natin at makuha na natin ang gamit mo. Tumango ako at kinuha ang cellphone na inabot nito galing sa kanyang bulsa. Nagtataka man kung paano napunta yun sa kanya, hinayaan ko na lamang. Nang tuluyan na itong makalabas ng kwarto ay denial ko na kaagad ang numero ni Lara. Nang makausap ko siya at sinabi nitong umalis si Senyorito, kasamang mga magulang niya at mapapangasawa nito ay agad na akong tumayo. Nagayos muna ako ng sarili ko bago ako lumabas ng kwarto. Nadatnan ko si DJ na nagsasapato sa sala. Agad ako lumapit sa kanya at sinabi ang sinabi ni Lara. Tumayo nito at may kinuha sa isang stante. Pagbalik nito'y dala na niya ang sandas ko at inabot nito sa akin. Kain muna tayo, Mariposa. Anong oras na din kasi hindi ka pa kumakain? Masama ang sobrang malipasan ng gutom. Sabi nitong kinatango ko habang sinusuot ang sandalyas ko. Nang matapos na akong gumaya kay agad niya akong ninaya. Tumayo na agad ako at lumapit na dito. Sabay kaming lumabas ng kondo niya hanggang sa makarating kami sa may sasakyan nito. Halos abutin pa kami ng 1 oras bago kami nakakain dahil lahat ng pinupuntahan namin ay mga mamahalin. Tapos ang kukonti ng mga inihahain nila. Nakakalokang mga ganun. Napakamahal pero pag sinerve parang butiki lang kakain. Ako na pumili ng kakainin namin. Nagulat pa ito na ituro ko kung saan ko gustong kumain. Nag-alangan pa ito sa una kaso wala na siyang nagawa. Nang matapos na kaming kumain ay agad kami napunta sa mansyon at kinuha ang mga gamit ko. Nang makita ko ni Larry agad niya ako niyakap na mahigpit. Pinag-alala mo ako na sobra, Mariposa. Hindi ako nakatulog kakaisip kung saan ka na at kung maayos ka lang ba. Kumalas ito, tinignan niya ako sa aking katawan. Saan ka natulog? Sino kasama mo? Sunod-sunod niya pa ding tanong. Sa kaibigan ko, Lara. Maayos lang ako. Salamat kay DJ at tinulungan niya ako kagabi. Wala akong kakilala at siya lang naman ang alam kong malalapitan, maliban kina Rowena. Sagot ko sa kanya na ikinahinga niya ng malalim. Tinitigan niya ako na para bang awang-awa ito sa akin. Ngumiti ako sa kanya para takpan ng lungkot at kumalas na ng tuluyan. Ayos lang ako, Lara. Kailangan na naming umalis. Ayoko siyang makita, Lara. Tumango ito sa akin at tinulungan niya na akong dalhin ang mga gamit ko papunta sa sasakyan. Nang maipasok namin lahat ng gamit ko sa sasakyan ni DJ, ay nginitian ko si Lara at nagpaalam na dito. Niyakap niya muna ako ng mahigpit bago niya ako binitawan. Papasok na sana ako sa sasakyan na biglang may mabilis na sasakyang papunta sa amin. Nang makilala ko sa sasakyan ay agad na akong pumasok at nilak ng pinto. Nakita ko sa labas na nagmamadaling lumabas sa senyorita sa sasakyan niya at lumapit sa amin. Nagtatanong na tumingin sa akin si DJ. Pero nakatingin lang ako sa harap ng sasakyan. Nagulat ako nang biglang may kumatok sa pinto ng sasakyan at nagsalita. Mariposa, let's talk! Sabi nito habang patuloy niyang kinakatok ang bintana ng kotse. Hindi ko siya pinansin at tinignan si DJ sa tabi ko. Tara na, DJ. Malungkot kong sabi ditong ikinatango niya at pinaandar ng sasakyan. Pero bago pa mapaalis ni DJ, ang sasakyan ay humarang na si senyorito sa harap habang sumisigaw. Let's talk, Mariposa! Please, lumabas ka dyan! Sigaw nito tinahampas ang harap ng kotse ni DJ. Hindi ako umimik at nakatingin lang ako sa sumisigaw na sa senyorito sa labas. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka lumalabas dyan. I swear to God na masasagasaan niyo muna ako bago kayo makaalis, Mariposa. Let's talk! Patuloy niyang sigaw. Hindi ko na namalayang umiiyak na naman pala ako habang nakatingin dito. Parang gusto kong lumabas at yakapin ito pero hindi na maaari. Pag-aari na siya ng iba at hindi ako yun. Tuloy-tuloy na namang lumalandas ang mga luha sa mata ko. Naramdaman kong paghaplos ni DJ sa pisngi ko at pinunasan ng luha ko. Malungkot ako na patingin dito at nakikiusap. Tara na, DJ, please. Baka hindi ako makapagpigil at lumabas ako dito. Ayoko mangyari yon, DJ. Please, ilayo mo na ako dito. Umiiyak akong pakiusap dito. Kahit anong kabig nito para makaalis kami, hinaharangan niya kami. Stay here, huwag kang lalabas. Ako nang kakausap sa kanya. Kahit anong mangyari, huwag mong papakitang nasasaktan ka ng sobra dahil ikaw magmumukhang talo. Trust me, Mariposa. Sambit nito sa akin at tinaplos ang aking pisngi para punasan ulit ang aking mga luha. Nang tumango ako'y tinignan niya muna ako at akma na sanang lalabas ng pigilan ko siya. Huwag mo siyang sasaktan, DJ. Tama nang ako lang ang masaktan. Paalisin mo na lang siya para makaalis na din tayo. Pakiusap ko dito na tinanguan niya lamang at lumabas na ng sasakyan. Ano kayang mangyayari ngayong piniling lumayo ni Mariposa kay Jared? Ngayong ikakasal na sa iba ang nobyo? Magawa pa kaya magpaliwanag ni Jared sa biglaang pagpapakasal niya kay Bianca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.